Ako si Alonzo Rivera, taga Puerto Galera Oriental, Mindoro. Isa akong loan consultant ng Sipat Credit and 4 years na po ako sa Sipat Credit. "17 years old pa lang ako nung mamatay ang ama ko. Then, hindi ko alam kung saan ako pupunta nun. So, mag-isa na lang ako sa bahay ko. Sa bahay namin, ng aking magulang. So, palabarkada pa ako nun. So, after mawala ng father ko, tumigil na ako sa ganun, sa barkada. Hindi na ako nagiinom. Hanggang sa mapapunta ako sa isang kaibigan somewhere in Manila na nagtrabaho ako as helper, welder helper. So doon ako natutong mag-welding, ganun, skill as a skill. So nakailang buwan lang ako doon, umuwi na ako kasi nga hindi ko din kaya yung trabaho, mabigat. So balik tambay ako hanggang sa inampo na ako. Actually, hindi ako basta napapunta sa pinsan ko. Ibinigay ako ng kapatid ko sa ama. Parang isinulit na lang niya ako, binigay niya ako na siya ang mag-alaga kasi pinsan naman niya. Ayun, tinanggap naman ako ng pinsan ko, pinakain, binihisan, hanggang pinagtulungan ako ng tiyahin ko, ng tita ko para mapag-aral. Doon na ako pumasok sa Batangas. Nag-take ako ng information technology. So hanggang sa makagraduate, ayun, hanggang sa magtrabaho sa Manila. Bali, natatandaan ko, makulit ako nung bata pa ako. Lagi akong napapagalitan ng tatay ko kung saan niya ako abutin, doon pinapalo na kagad niya ako. Kasi nga makulit ako. Kasi matagal nang wala yung mother ko eh. So siguro, frustrated na rin yung father ko kasi nga, dalawa na lang kami sa buhay. Tapos wala pa ako sa tabi niya palagi kasi nga, nasa kapitbahay ako. Wala siyang, parang nalulungkot siya mag-isa sa bahay. Bali ako, second wife na. Yung mother ko, second wife na siya ng ama ko. So may nauna siyang asawa. So namatay na, then yung mother ko, namatay na rin siya. 6 months old pa lang ako nung mamatay yung mother ko. As growing up, mahirap kasi wala kang ina na malalapitan, maiiyakan ng problema. Kasi by that time, ang father ko, hindi naman siya ganon na parang pwede mong iyakan kasi parang close, yes, tatay, lalaki, parang gusto din niyang uminom, parang laging nasa labasan. Pero although sabi ko nga, gusto niya akong laging kasama, kahit nga sa inuman magkasama kami. Pero hindi ako umiinom kasi bata pa ako noon. So ayun, gusto niya lang nakikita ako sa tabi niya. Madami akong na natatandaan na good thing to remember talaga. Katulad nung first grade 1, nung grade 1 ako, ang school kasi namin nasa bundok. Kailangan mong umakyat ng bundok para makapunta sa school. Elementary. So ang ginawa ng ama ko, kasi mataba ako, ang ginawa niya, binuhat niya ako papuntang school. So araw-araw niya ginagawa yun. Kasi tamad akong pumasok kasi malayo yung school. Bata pa ako din,
Naalala ko laging gusto kong kumain ng longganisa. Kasi ang business ng kapatid ko, nasa market, parang palengke, ganun, gumagawa sila ng kung ano-ano, sa karne, ganun. Nagagalit yung ama ko pag hindi ako pinapadalhan nung kapatid ko ng longganisa. Kasi yun ang favorite ko. Natutuwa ako, naisipin na may mga ganun pa rin pala na pangyayari na alam ko na mahal talaga ako ng ama ko. Bago siya mamatay, hawak ko yung kamay niya. Dahil nga alam kong nandun na siya bedridden na siya. So nandun na siya, alam ko na that day na mawawala na siya kasi naghihingalo na siya. So hinawakan ko lang yung kamay niya hanggang sa mawala na siya. As ako anak niya, kung may chance na magkasama ulit kami, makita ko siya, gusto kong sabihin sa kanya na proud ako kasi siyang naging ama ko. Kasi kung hindi siya, baka hindi rin ako si Alonzo Rivero. Gusto kong sabihin sa kanya na, tatay, mahal na mahal ko po kayo. Gusto ko po, nandito lang kayo. Magkasama tayo. Actually, magkaklase kami ng aking asawa. Grade 4 hanggang grade 6, magkaklase kami. So, hindi ko siya talaga type nung una. Hindi ko siya type nung bata pa kami. Nung naging high school na kami, nakikita ko siya sa kabilang room, sa ibang section. Nakita ko parang nagugustuhan ko na siya. Hanggang sa nag-college siya, nagkatrabaho. Ako ganun din, katrabaho. Nito na lang, nung 2008, uso pa nun ng Friendster. Sa Friendster ko siya binalikan. Nakita ko, mahilig akong maghanap ng mga classmate ko nun. Minessage ko ngayon siya. Nag-reply naman siya. Hindi niya inakala na ako pala yun. Yung matabang Alonzo noon na kinaiinisan niya. So yun, nagpalitan kami ng mensahe sa Friendster lang. So hanggang dito na rin kami nagkita sa Puerto Galera. Pag uwi niya. Ayun, nagkita kami hanggang sa physically nagkita na. So ayun na, mas number, changing messages na through numbers. Hanggang sa mas lumalim na, hindi ko na matandaan yung ibang nangyari, pero sa Singapore ako nag-propose sa kanya. So syempre tuwan-tuwa siya, lalo na ako. Nagpakasal kami sa Batangas, hindi dito, sa Caleruega. Malayo sa lugar na yun. Diba? Hanggang sa, ayun, magkaanak na kami, 2. As a wife, napakabait ng asawa ko. Maalalahanin, pag may sakit yung mga anak ko, lalo na sa mga, yun nga, sa kanila. Siyempre, sa akin din, kapag may sakit ako. As a father, parang nung panahon na yun din, pandemic, hindi ko na, parang pumasok na din sa isip ko na mga ibang bansa after pandemic. Kasi nga, naubos na yung aking naipon. So naisip ko siguro,
after this, mangingibang bansa na ako. Pero good thing na, kasi nga, persevere ako na magkaroon ng pagkakitaan muli. So ayun, doon pumasok yung Sipat Credit. Tinanong ko kay Richard Rapera, yun sa isang kaibigan ko. So doon niya binigay sa akin yung information, kung sinong kakausapin, at kung kanino i-endorse yung client. So at first, talagang mahirap kasi wala pa akong napapatunayan nun. And tuwan-tuwa ako nung nagkaroon ako ng isang client. So parang nag-celebrate kami yata nun nagkaroon ako ng release sa isang client. So kumain kami sa labas. So naisip ko siguro tuloy-tuloy na to kasi okay parang napansin naman kaagad yung client ko. May magandang bagay na naidulot yung pagiging LC ko sa Sipat Credit. Ayun nga, nabigyan ko ng full-time yung pagiging father ko dun sa dalawang anak ko. At the same time, natutulungan ko na yung asawa ko sa pag-iintindi sa kanila, lalo na sa pagpapakain, pagluluto. Kasi naisip ko parang ang hirap sa isang ina na siya lang yung gagawa ng mga gawaing bahay. So napakaganda ng naging epekto nito sa buhay namin na as a family. Nakaka-attend ako ng mga gatherings anytime, anywhere. Diba? Saan ka pa? Upo ka lang, pwede ka na magtrabaho gamit ang cellphone mo. Unlike dati na kailangan ko pang mag-travel, office, bahay to office, 2 hours. So pabalik pa, 2 hours ulit. So 4 hours na yung nawala sa isang araw mo, di ba? So napakasarap ng pagiging isang LC basta matutunan mo siya. Ang pagiging loan consultant ay sa tingin ko ay hindi ganun kadali. Sa una, may panahon na parang sumuko na rin ako pero sabi ko nga, persevere ako Hindi ko talaga tinitigilan. So kailangan as a loan consultant may inspiration ka para in the end of the day may isip mo na nagkaroon ng nag-materialize yung iyong pinaghirapan. Ako si Alonso Rojas Rivera, 40 years old, taga Puerto Galera, at 4 na taon ng Sipat Credit Loan Consultant.